Hello mga kasambalay nyo. Magandang gabi, magandang araw sa inyong lahat kung saan man kayo naroon ngayon. Bali, wala lang, gusto ko lang usap-usap lang muna tayo dahil puro drone yata yung mga sunod-sunod na na-post ko ngayon sa channel ko. So para medyo maiba naman, sabi ko gusto ko namang magsalita para naman maiba. Wala, gusto ko lang ma-share sa inyo yung mga opinion ko sa ngayon, especially araw-araw naman tayong nanonood ng balita, aware naman tayo sa nangyayari sa Pilipinas. So gusto ko lang magbigay ng konting komento about sa mga nangyayari sa Pilipinas, sa mga napapanood ko sa balita. At yun nga, siyempre number one na usap-usapan is yung mag-e-election na. Mag-e-election na naman tayo sa May. At isang damakmak na naman ng kandidato, isang damakmak na naman ng pangako. At siyempre cycle na yata ng mga politiko yung gamitin ang isang bagay para lang maengganyo tayo na mga Pilipino o kayong mga botante na iboto sila. Yan ay yung mga mahihirap, di ba? Cycle na yan, every election na yan, dekadang panahon na yan na ginagamit yung mahihirap. Kawawa naman talaga yung mga kababayan nating mahihirap na nagagamit na lang palagi tuwing election. Sabi ko nga, kung lahat na lang ng tao o lahat ng kandidato laging ginagamit yung mahihirap, bakit ang dami pa ring mahirap sa atin, mga kasambalay nyo, di ba? Hindi naman nababawasan. According sa mga survey, dumadami pa nga yung mahihirap. So ito, mag-e-election na naman, mahihirap na naman. Wala pa yata akong narinig na kandidato. Hindi ko na isama yung mga nakaraang eleksyon. Dito tayo ngayon mag-concentrate sa bago ngayon. Wala pa yata akong kandidatong narinig na nagsabing hindi nila tutulungan yung mga mahihirap o wala silang magagawa sa mga mahihirap, kundi puro para sa mahihirap, puro sa mahihirap. Di ba? Parang lumang tugtugin na, kumbaga. Then nakakaumay na, kumbaga sa pagkain, nakakaumay na yung puro sa mahihirap na lang ang ginagamit nila. Then minsan magtataka tayo, bakit ba gumagastos sila ng milyon-milyon o minsan nagpapatayan pa nga, ultimo nga sa barangay captain may mga lugar na nagpapatayan pa na kung tutuusin, from barangay captain to president, hindi naman sa minamaliit ko, pero magkano lang ba ang sweldo nitong mga ito kung tutuusin? Siyempre, ang gusto nila is yung power. Iba na siyempre kung nasa pwesto ka. Plus, yung mga bumibili ng boto, alam naman nating lahat na babawiin naman nila yan. Hindi lang doble, triple pa kung magkano yung nagastos nila. Hindi ko rin naman masisisi itong mga kababayan natin na tumatanggap ng mga yung sinasabi nga nilang vote buying. Of course, sayang din yan, pambili din ng bigas yan. 1 kilo, 2 kilong bigas din. Bakit mo hindi tatanggapin? Pero sana, pagdating naman ng eleksyon, pag-aralan din naman sana natin o kayo na mga boboto kung sino talaga ang karapat-dapat. Huwag na tayong mamili dahil sa
uy, ito gusto ko ito, iboboto ko ito kasi very very popular siya. Very popular. Yun ang nangyayari kasi, hindi naman yung kung ano yung magagawa talaga nila eh. Ang nangyayari, kung sino lang yung popular, kung sino lang yung may pera para gumawa ng commercial, yun lang. Siyempre ang nakikita natin na very popular, kaya doon tayo bumuboto. Sana bagay, alam ko naman na marami pa rin botante ang talagang bumuboto naman ng tama. Pero sana lahat na sana ng botante ganon. Tulad nga yan, hindi, mahirap kasi magbanggit ng mga pangalan, mga kasambalin nyo, no? Pero anong gagawin ng isang kandidato? Mamimigay ng jacket? Di ba? Alam naman natin, oo, may natutulungan sila. Pero unang-una sa senador, alam naman natin lahat na ang senador gumagawa ng batas. Hindi yan namimigay ng jacket. So, ano ang magagawang batas? Hindi pa ba tayo natuto doon sa nakaraang eleksyon ng senador na yung nag-number 1 na senador na nakaupo na ngayon? May nagawa ba? Yung isinusulong nga niya noon na ginagamit niya sa pagtakbo, wala pa rin nangyayari hanggang ngayon, mga kasambalin nyo, mga kababayan ko. So parang, come on guys, wake up, sabi nga nila. Huwag naman na tayo mag-upo dyan ng gagaya ng mga tao na ito na wala namang nagawa eh. Di ba? Kitang-kita din naman natin yung mga nakaupo na ginagamit nila yung kanilang power. Nagmamando sila, minsan nga naliligaw na sila eh. Hindi na nga doon sa paggawa ng batas talaga yung nagagawa nila eh. Nagiging personal na yung nangyayari. Hindi na sila neutral sa nangyayari. Yung bang halatang halata natin na may mga kinakampihan na sila na minsan kahit nga mali, ando doon na ako. Yung bang parang inosente pa lang dahil siyempre hindi pa nga nadinig yung kaso. Pero sana wag namang maging bias na mararamdaman natin na may kinakampihan sila. So parang only in the Philippines nga nakakulong na nga, pwede pang kumandidato eh. Sang damakmak na nga yung kaso, kumakandidato pa rin, di ba? Although siyempre hindi naman sila lahat pa guilty dahil ongoing pa nga yung kaso. Pero sana mag-isip-isip din tayo, mga kababayan ko. Kasi may mga panahon na minsan nakakainis din isipin o nakakainis panuorin sa TV na sisisihin natin ng gobyerno, bakit ang gobyerno ganito, bakit ang presidente ganon. Sa tingin ba ninyo, mga kababayan ko, mga kasampalay nyo, kahit sino naman ang maupong presidente dyan hindi yan magbabago. Wala nang magbabago sa Pilipinas. Dahil unang-una, ang mga botante naman ang naglalagay sa kanila dyan, sa kanilang kinalalagyan. Sisisihin natin ang gobyerno sa ganito, sa ganyan na bagay. Sana minsan baguhin natin kaya, baliktarin natin. Sisihin kaya natin yung sarili natin. Kasi tayo ang bumoto sa mga yan Kayo ang bumoto sa mga yan, kaya sila nandiyan dyan. So, parang hindi naman yata magandang lagi na lang natin sisihin ng gobyerno. Minsan sisihin din natin yung sarili natin doon sa mga botante na bumoto ng hindi nag-isip na tumanggap ng ayuda o ng pera, ibinoto na. Or dahil popular siya, na kahit alam mo namang walang magagawa, ibinoto mo na. Diba? Yun yung mga taong dapat sisihin nila, yung sarili nila, hindi yung gobyerno. Dahil kahit anong gawin natin, ganyan na talaga ang takbo ng politika sa atin, mga kasampalin nyo. Kaya hindi naman sa nagmamarunong ako, baka naman sabihin ninyo na para namang sino ito ko magsalita. Pero real talk lang naman. That's the reality of life sa Pilipinas.
kahit anong pagbalik-balik na rin man natin ang mundo, hindi naman makakaupo ang isang politiko sa kanyang lugar o sa kanyang kinauupuan kung hindi tayo mismo ang maglalagay sa kanila. Kayo mismo, mga botante, ang maglalagay sa kanila dyan. Di ba? Marami nang nangyaring eleksyon na nakikita natin na yung mga nananalo, yung mga nauupo, wala din naman, iilan lang sa kanila, hindi ko naman nila lahat, pero iilan lang sa kanila talaga ang tunay na nagtatrabaho at tunay na maaasahan talaga. Hindi lang ng iilang tao, kundi halos yung mga mahihirap. Talaga nakakatulong naman sila. Pero sabi ko nga, karamihan sa kanila, power lang ang kailangan nila. At syempre, nandyan na yung corruption. Kaya hindi nawawala ang corruption. Kaya nga tayo na sa listahan ng number 1 corrupt na country. Kasi nga, sa mga politikong pumabawi sa kanilang ginastos pagdating ng election, di ba? Yun ang reality. Yun ang talagang totoong nangyayari. Kasi siguro kahit naman sino, kahit naman ikaw, kahit ako, tatakbo ako sa isang posisyon, gagastos ako ng milyon, mananalo ako. Sa tingin nyo ba, hindi natin babawiin yung pera na yon? Of course, babawiin natin yan. At kailangan meron pang dagdag. Yung puhunan natin, kailangan lumago yan, kailangan kumita yan. Hindi yan po pwedeng basta namuhunan ka lang ng piso, na ang babalik sa'yo is piso din. Of course, hindi. Hanggat kinakailangan, babalik yan 5 piso. Diba? Para sa susunod na eleksyon, may pundo na naman. May pundo na naman ako. Diba? Ganun lang naman yan eh. Sabi nga, real talk lang naman tayo mga kasamparay nyo. Huwag nyo naman sanang isipin na porke nandito ako ganito na yung sinasabi ko. Pilipino pa rin naman ako mga kasambalay nyo, mga kababayan. Balik-balik na rin man natin ang mundo is ako is isa pa rin Pilipino. Kaya yun nga ang lagi kong sinasabi. Siguro naman kahit konti, meron pa rin naman akong karapatan na magbigay ng opinion ko sa Pilipinas dahil umuwi pa rin naman ako, gumagastos din naman ako, at siguro kahit papano nakakapagbigay din ako ng konti sa ekonomiya ng Pilipinas dahil siyempre yung ginagastos ko naman sa Pilipinas o yung may mga binibili ko sa Pilipinas galing naman dito sa kung nasaan man ako ngayon, di ba? So opinion ko lang naman, huwag niyo sanang masamain at marami pa akong gustong sabihin o itapik sa inyo dahil very active ako sa pakikinig ng mga balita sa atin, especially when it comes to politics, sa mga nangyayari sa atin. Nakakaawa lang minsan na makita na itong mga kandidatong ito, alam naman nating wala namang talagang magagawa pag nanalo sila. So opinion lang, at siguro naman meron naman akong karapatan magbigay ng opinion ko kung masama para sa inyo yung mga sinabi ko, it's okay. Mag-comment lang kayo. Yun naman sa akin tumatanggap naman ako ng mga basher, kung tawagin nga nila, yung mga negative na comment. It's okay. It's part of life daw ng vlogger yan. Sabi nga nila, hindi lahat ng nanonood sa'yo gusto ka. Alam ko naman yan. So sa susunod may mga topic pa akong gustong sabihin para kasing maganda yung ganitong nagkakaroon tayo din ng pag-uusap o kung meron kayong comment sa mga sinasabi ko, sana sabihin ninyo, at kung meron kayong gustong i-topic ko kung about yung buhay namin dito sa labas, sabihin nyo lang at kung magagawan ko ng paraan, itatapik natin. Okay? Maraming salamat po sa inyong lahat at sana mag-ingat po tayo and God bless everyone. Okay? Bye-bye everyone. Ingat po tayong lahat.